Have you ever experienced this? Papasok ka sa school or sa office. Pagbukas mo ng pinto, parang biglang tumahimik ang paligid. May ilang taong napatingin sa'yo. Tapos automatic, ang dami nang tumatakbo sa isip mo. May mali ba sa suot ko? May dumi ba sa mukha ko? Narinig ba nila yung sinabi ko kanina? Bakit parang lahat sila nakatingin? What's funny is minsan wala namang nangyayari. Pero sa utak natin, parang may sariling pelikula. At ang mas nakakatawa, tayo ang director, writer, at main character. Hindi ko alam kung nakarelate ka rito, pero dati sobrang conscious ako sa iniisip ng ibang tao. Kapag may nagawa akong nakakahiya, feeling ko buong barangay alam na. Kapag may maling nasabi ako, pakiramdam ko, pag-uusapan nila ako buong linggo. Pero habang tumatanda ako, may isang realization akong hindi ko agad natutunan. Most people are too busy thinking about themselves. At doon ko unang narinig yung isang concept sa psychology na sobrang nagbago ng perspective ko. Spotlight effect. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit feeling natin tayo ang center of attention, kahit sa totoo lang, hindi naman. Imagine this. May spotlight sa isang stage. Kapag ikaw ang nasa ilalim ng ilaw, feeling mo kitang-kita ka ng lahat. Every move, every mistake, every word. Ganito rin ang ginagawa ng utak natin. Feeling natin bawat galaw natin napapansin. Pero here's the thing, ikaw lang ang may spotlight sa sarili mong isip. Sa ibang tao, isa ka lang sa maraming taong nakita nila buong araw. Think about it. Ilang tao ang nakita mo ngayong araw? Yung cashier, yung guard, yung nagtitinda ng fishball, yung kasabay mo sa jeep. Naalala mo ba lahat ng mukha nila? Probably not. Pero isipin mo, baka isa ka rin lang sa mga taong nadaanan nila. Hindi ka nila pinag-isipan buong araw. At ganoon din ang karamihan ng tao sa paligid mo. Pero bakit ba ganito ang utak natin? Actually, may dahilan. Our brain is designed to protect us. Noong unang panahon, ang tao ay nabubuhay sa maliliit na grupo. Kapag hindi ka tinanggap ng grupo, mas maliit ang chance mong mabuhay. Kaya hanggang ngayon, dala pa rin natin ang instinct na iyon. Kapag feeling natin may ayaw sa atin, nag-a-alarm agad ang utak. Kapag may tumawa habang nagsasalita tayo, feeling natin tayo ang pinagtatawanan. Kahit baka may iba lang silang pinag-uusapan, our brain would rather assume danger than ignore it. Because for thousands of years, that kept humans alive. Pero sa modern world, minsan sobrang OA na ng alarm system natin. May isang sikat na psychology experiment. Pinasuot nila ang ilang estudyante ng sobrang kapansin-pansing t-shirt. Pagkatapos, pinapasok sila sa isang classroom. Bago sila pumasok, tinanong sila, sa tingin mo, ilang tao ang makakapansin ng suot mo? Ang hula nila? Marami. Pero pagkatapos ng experiment, mas kaunti pala ang totoong nakapansin. Why? Because everyone was busy thinking about themselves, exactly like you, exactly like me. And dun mo marirealize, hindi pala tayo ganun ka-important sa isip ng ibang tao. At sa totoo lang, good news yun. Pero may isang bagay na lalong nagpalala nito. Social media, everyday. Nakikita natin ang highlights ng buhay ng ibang tao. Travel, promotion, bagong kotse, relationship goals, successful business. Habang tayo, nakikita natin ang buong version ng sarili nating buhay. Kasama ang failures, mga bad days, mga insecurities. Kaya feeling natin, lahat ng tao mas magaling, mas successful, mas confident. Pero remember this, you're comparing your behind the scenes to someone else's highlight reel. Hindi fair comparison yun. Hindi ko sasabihin sa'yo na huwag ka nang maapektuhan. Because that's impossible. Lahat tayo gusto pa ring matanggap. Pero siguro, ang tanong ay hindi, paano ko mapipigilan ang mga taong manghusga? Ang mas magandang tanong ay, handa ba akong ipagpalit ang mga pangarap ko dahil lang sa opinyon ng ibang tao? Kasi isipin mo, kung gusto mong gumawa ng content, may manghuhusga. Kung gusto mong magnegosyo, may manghuhusga. Kung gusto mong magbago, may manghuhusga. At kahit wala kang gawin, may masasabi pa rin ng ibang tao. So bakit hindi mo na lang gawin ang gusto mo? Gusto kong iwan sa'yo ang isang simpleng thought. Next time na feeling mo lahat ng tao nakatingin sa'yo, pause for a second. Then ask yourself, may evidence ba talaga? O assumption lang ito ng utak ko? Most of the time, you'll realize, walang spotlight. Ikaw lang ang may hawak ng switch. At kapag natutunan mong patayin iyon, mas magiging malaya kang mabuhay. Hindi dahil wala nang manghuhusga, kundi dahil hindi na sila ang magdidikta kung paano mo gustong mabuhay. Kung nakarelate ka sa video na ito, let me know sa comments. Ano ang isang moment sa buhay mo na feeling mo lahat ng tao nakatingin sa'yo?
Babasahin ko ang mga stories ninyo. At kung gusto mo pa ng mga videos tungkol sa psychology, human behavior, at mga bagay na tumutulong para mas maintindihan natin ang sarili natin, hit that subscribe button because this is just the beginning. See you sa next episode.